wish ko lang. Gaano nga ba kahalaga na tayo'y mangarap? Isipin niyo na lang ang bawat pangarap na sinasaloob natin ay siya ring mga posibilidad na pinanghahawakan natin. Hindi na kailangang tignan sa ilalim ng microscope upang masabi na si Jackie ay may malubhang sakit. Pero kung anong klaseng sakit ito, ano ang dahilan at ano ang remedyo, wala pang nakakaalam. Paano nga ba gagaling ang batang mistulang may dalawang mukha kung ni isang kusing ay wala silang perang pampagamot? 25 years nang hindi nakikita ni Mang Leopoldo ang dalawa niyang anak. May mga gatas pa raw sa labi ang mga ito nang maghiwalay sila ng asawa at mawasak ang kanilang pamilya. Pero walang araw na hindi niya naisip o hinanap-hanap ang laman ng kanyang laman, dugo ng kanyang dugo. Magandang hapon po mga kapuso, ito po ang wish ko lang. Mula nang isilang si Jackie, unti-unti na raw umumbok ang kalahati ng kanyang pisngi hanggang sa lumaki ng husto at ngayoy mistulang dalawa na raw ang mukha ng bata. Bagamat hindi pangkaraniwan ang kanyang anyo, ang dahilan kung bakit hindi siya napapagamot ay tipikal na tipikal para sa marami nating kababayan. At yun ay dahil sa kahirapan. Lista! Wala kaibigan. At higit sa lahat, masayahin. Ganyan ang batang si Jackie. Kakaiba man daw ang kanyang itsura, higit pa rito ang kanyang pagkatao. Ano kaya ang kwento sa likod ng dalawang mukha ni Jackie? Sa kanilang tahanan sa may Commonwealth, umiikot ang mundo ng mag-inang sina Aling Josie at kanyang bunsong si Jackie. Tinapay, bilhin mo ha. Hindi ko nga ma-accept noon kasi from 6 na ipinanganak ko, siya lang ang may diferensya. So ang mister ko, sabi niya sa akin, hindi natin ginusto yan, bigay yan sa atin. Sabi niya ganun. So minahal namin siya ng maayos. Naging masaya kami kahit may diferensya ang anak ko. Pero deep inside sa puso namin mag-asawa, naawa kami sa anak ko. Pero dinala namin yun ng tanggap ang puso namin na ganun nga yung anak ko. Nung ipinanganak ko siya, wala lang, subside pa siya. Okay pa siya. Pero nung parang lumalaki siya, sumasabay yung pagbulging ng ano niya, ng half face niya. Yung sa mukha mo ba, may sakit ka ba nararamdaman? Hindi siya masakit? Masakit. Nung sanggol pa si Jackie, ay mulat pa ang dalawa niyang mata. Ngunit dahil may katarata ang mata sa apektadong bahagi ng kanyang mukha, naoperahan ito at tuluyan ng nagsara. Masayang-masaya ako kasi mayroon pa siyang isang mata na normal na ginagamit niya ngayon para makita niya kami. Magamit niya sa paglalaro niya, sa mga gagawin niya. Sa kabila ng kanyang kondisyon, hindi nahihiyang makipaghalubilo sa ibang bata si Jackie. At kung sakaling may kumukutya o umaaway sa kanya, handa siyang ipagtanggol agad ng kanyang ate Joyce Ann. Natakot ko po sila. Sinasabi ko po sa kanila, baka gusto niya ilipat to sa inyo ng Panginoon. Sabi ko po. Ate Joyce Ann Marie. Siya po, buti sa aaral. Tapos, aayos aaral. Tapos lagi tutulong. Tuwing Sabado-Linggo po, tinuturuan ko po siya mag-aral. Sinasama niya po yung mga kaibigan niya po dito para mag-aral din po.
Pansamantalang tumigil sa pag-aaral si Jackie. Kung papipiliin siya, mas gusto raw niya ang pumasok sa normal na paaralan tulad ng ibang bata. Mamaya ka na ako. Gusto ko tata. Yung doktora, bakit mo gusto maging doktor? Kasi meron sa akong bata. Magmamagaling ako. Ano ayaw niya makulong ng bahay? Mas gusto niyang makipaglaro sa labas. Sa mga kaibigan niya. Ganon. Kala ko hindi siya makipag-usap sa mga tao. Kala ko alagaan ko lang siya, bit ko lang siya. Dala-dala ko lang siya lagi. Awa naman ng Diyos, hindi. Si Jackie, matatouch ka pag niregaluhan mo eh. Kasi very loving yan, very smart. Ang response na binigay mo, may response na love. By means of, thank you ate, thank you mama, I love you papa. Ganon siya. Thank you. Bye-bye. Madalas naiiwan sa bahay si Jackie habang nasa trabaho o sa paaralan ang mga nakatatandang kapatid, kung kaya ang kanyang mama ang lagi niyang kasama. Ininis, tapos laba. Laba? Apo. Naglalaba ka rin? Oo. Apo. Gayunpaman, hindi rin maiwasan ng ina ang mag-alala sa maaring mangyari sa kanyang bunso. Yung pangamba ko lang na yung pag lumaki na siya, mayroon na siyang isip na inferiority complex na siya. Pag lumaki na siya, yun yung pangamba ko na hindi na siya lalabas, nahihiya na siya, yung ganon. Kasi ngayon, kumbaga sa wala pa siyang kamuang-buang, kaya natatanggap niya pa yung ganyang kalagayan niya. Kaya patuloy ang pagbabantay at pag-iingat ni Aling Josie sa kalagayan ni Jackie. Gagampanan niya raw ito hanggat siya'y may lakas pa. Ito yung phenobarbital na iniinom ni Jackie. Bali, ito ang nireseta ng doktor sa neuro na maintenance niya. Tapos ito naman, para sa kanyang mata, nireseta ng doktor ito para yung fluid hindi magtuyo yung mata niya. Bilang ina, pinakamabigat na sitwasyon, yung hindi ko maibigay kung pangangailangan niya sa operasyon. Yun yung aking mabigat na problema. Ang nirecommend kasi sa amin, mapa-MRI si Jackie para malaman kung anong klaseng operasyon ang gagawin sa kanya. Habang lumalaki ang bata, tila isang biyaya ng araw ang katatagan at sigla na taglay ng musmus na hindi natitinag sa kabila ng tila hati niyang itsura. Ang feeling niya walang yung deformities, wala siyang sa mukha niya. Ganun lang siya sa kaligaya sa itsura na niya na masaya na siya, ganun. Pero may time din na naiisip niya na sana gumaling na siya. Napakaano ng yan, napakalalim na pagmamahal. Mahal ko si mama tapos papa. Bakit mo sila mahal? Kasi nakalagaan niya ako. Wala naman akong hinahangad na gumaling na yung aking anak. Humihingi ako ng himala na pagising ng anak ko. You are the great doctor. Hipuin mo yung anak ko. Paggising niya, maganda na siya. Wish ko lang sa aming pagbabalik.
Kailangan lang natin kasi hindi gumagalaw yung pasyente para makita natin. Kaya mo pa? Kaya mo tiisin? Hindi. At mamaya, tunghayan ang pangungulila ng isang ama sa kanyang anak. Sa anak ko, manggaling si Darog TV, nasiliti ang laki. Kinabukasan, sinamahan namin ang mag-ina sa ospital na ito sa Quezon City. Para malaman kung maari nang sumailalim sa MRI si Jackie, isinagawa muna ang blood test sa kanya. Ako po nagpapasalamat sa Diyos at maayos naman pong naiano ng anak ko ang kanyang laboratory at maganda naman po ang resulta. Salamat din po at may MRI na rin siya sa wakas. Jackie has facial hemangioma, more on the right side of the face. Hindi lang sa face, and it extends down to the neck. Now, this facial hemangioma kasi, it's ugat-ugat, o parang mas vascular siya. Bago siya pumasok sa MRI room, kailangan munang lagyan ng swero si Jackie. Pero mukhang hindi ganun kadali mahanap ang ugat ng bata. Kasalukuyan na pong hinahanda si Jackie para sa kanyang MRI procedure. Medyo po kinakabahan ng konti si nanay, kaya nandito po tayo para kahit papano'y mapanatag ang loob niya. Tara. Alam mo ba kung bakit ka nandito? Alam mo na ikaw ay nasa wish ko lang. Si nanay mo na. Hi, nanay. Hello. Good afternoon po. Good afternoon. Ano? Kinakabahan kayo? Ha? Lalo. Pero masaya po. Bakit? Bakit sinasabi niyo masaya kayo? Kasi magkakaroon na ng katuparan yung ma-MRI ko po. Bakit matagal niyo kung gustong itong maisagawa itong MRI procedure sa anak niyo po? Kasi hinihiling niya po na mama, maalis na to para magaling na daw siya. Alam niyo ba kung bakit kayo nandito? Wish ko lang po. Ay, Kaya kung nandito tayo, para kahit paano po ayun po. Nakarating po kasi sa amin yung kwento ni Jackie. At alam niyo po, may nagmagandang loob po na lumapit sa amin at gusto raw niyang sagutin itong MRI po ni Jackie. salamat po sa inyo. Salamat po naman. Hayaan niyo, Nay. Hope natin na sana maganda ang maging resulta nito at di ba, kahit pa paano sana magtuloy-tuloy na. Maging normal naman po ang kanyang kalagayan. Kinakabahan ka ba? Kinakabahan ka? Hindi, yan na yung pinakamahirap. Hindi na masakit ito. Ito parang matutulog ka lang, nakahiga ka lang. Mo, anong pinag-pray mo ngayon? Nagpa-pray ka ba? Anong pinag-pray mo ngayon? Dali na ako po. Ha? Dali na ako. Nagumaling ka na. Sige, abangan natin kung anong mangyayari dito sa resulta ng MRI. Tapos doon natin malalaman. Doon makikita ng mga doktor. Ngayon talaga, ito na tayo. Di ba ito na yung matagal na natin hinihintay na mapa-MRI po yung anak nyo? Ha? Anong gusto niyo sabihin sa anak nyo? Jackie, maganda ka na. Diba? Yun lagi mong pinipray, diba? Ipinaliwanag ni Doktor kina nanay ang isasagawang procedure kay Jackie. Okay, ngayon si Jackie pupunta, sasalang namin ngayon siya sa MRI. Katulad din siya ng CT scan pero mas detalyado, mas maraming sequences. Makikita natin kung may connection to sa utak niya. So, ano yung pinaka-hinuhope natin na result ngayong araw na ito? Sana yung kung mayroon ng connection sa utak, maliit lang siya na kayang daanin sa operasyon. Mukhang ready na ang bata. Hayaan mo, Jackie. Pagkatapos nito, marami pa kaming sorpresa na sana'y ikatuwa mo. Muling nasubukan ang katatagan ni Jackie sa procedure na ito. Hindi, medyo
gawing pasyente para makita natin. Kaya mo pa? Kaya mo tiisin? Sandali lang yan. Go! Ayan na. Pero sa tulong ng mga nurse at suporta ng kanyang ina at kapatid, natapos din ni Jackie ang kanyang MRI. Ano kaya ang masasabi ni Doc tungkol sa resulta ng MRI ni Jackie? Sa aming pagbabalik, It's a multi-specialty approach. Okay, so it involves pediatrician, surgeons, plastic surgeons, neurosurgeons, radiologist, interventional radiologist. I don't think matatanggal to lahat. ano kaya ang masasabi ni Doc tungkol sa resulta ng MRI ni Jackie? Yung kay Jackie, kompleto yung brain eh. Although mas maliit yung isang side ng brain niya, lumiit lang siya dahil sa condition niya. But hindi siya tulad ng mga na-stroke na patient, parang hirap silang lumakad. Dahil maselan ang apektadong bahagi at hindi pangkaraniwan ang sakit ni Jackie, kailangan daw ng masusing konsultasyon at eksaminasyon sa tulong ng iba't ibang mga espesyalista. It's a multi-specialty approach. Okay, so it involves pediatrician, surgeons, plastic surgeons, neurosurgeons, radiologist, interventional radiologist. I don't think matatanggal to lahat but it can slow the growth or pwedeng lumit siya ng konti, ma-flatten. Base sa resulta ng MRI, nire-rekomenda ng doktor na sumailalim pa sa mas masusing pagsusuri ang bata. The next procedure should be an angiogram, a facial angiogram of the brain or carotid. Basta just to see the blood vessels, kung ano ba yung supply, ano ba yung blood vessel na abnormal doon. Ibinahagi ni Doc ang good news ng findings nila kay Aling Josie. Merong balat nga si Jackie, hindi naman yung tumor o cancer, hindi siya ganon. Hindi siya yung life-threatening, kumbaga. Napakasaya ko po, Doc, sa naging result ng MRI. At may posibilidad po na magagawan pa po ng paraan ng aking anak para may ayos yung kanyang mukha, Doc. Ngayong tila nabunutan ng malaking tinik sina Aling Josie, oras na para dalhin namin sila sa aming espesyal na sorpresa. Sa paboritong pasyale ni Jackie, ang zoo. Welcome, Jackie, to our Tabulon Zoo. Dahil ilang oras din napirmi sa ospital si Jackie, willing-willy ang bata sa pag-iikot at panunood sa iba't ibang mga hayop dito. At di lang yan, nakakalaro at nahahawakan pa niya ang mga ito. Kasama ang kanyang ina at Ate Joyce, tuwang-tuwa sila sa kanilang pamamasyal. Anong crocodile? Oh my Oo. no? Samantala, abala naman ang aming staff sa paghahanda ng mga espesyal na regalo para sa bibong bata at sa kanyang pamilya. Kaya nang makita ang mga ito, agad nang tinignan ni Jackie ang mga regalong damit at laruan para sa kanya. Angel po kayo sa anak ko. Mga bagay na ganyan, naibibigay ko pautay-utay. Pero ito sa kanya, biglaan. Kayang masaya yan siya, lahat ng gusto niya. Para pandagdag kita naman sa araw-araw na gastusin ng kanilang pamilya, ang bagong fishbowl cart na kumpleto na sa gamit at mga produkto. Malaking tulong po ito sa kanya kasi
Alam mo ako, hindi ako ganun kaano sa business. Siya ang nag-encourage sa akin para mag-business. Mama, magtinda ka naman, magtinda naman tayo. Alam mo, hindi ako napanghihinaan ng loob dahil sa ginagawa niya sa akin. Presence of mind niya, yung smartness niya, hindi ako nagiging alone ba? Hindi ako nagiging weak. Bagkus na-inspire ako sa kanya, sa ginagawa niya sa akin. Hindi man perpekto ang panlabas na anyo ni Jackie. Tila hatiman ang damdamin ng ina tuwing nakikita siya. Nangingibabaw pa rin ang pusong masayahin at busilak na kalooban ng bata. Bagay na higit pang maganda at mahalaga para maipagpatuloy ni Jackie at ng mga nagmamahal sa kanya ang magandang simula sa daan tungo sa kanyang paggaling. Abangan lang po sa mga susunod na episode ng Wish Ko Lang ang mga kaganapan sa paggaling ni Jackie. Wish ko lang. Susunod, tunghayan ang pangungulila ng isang ama sa kanyang anak. Sa anak ko, og tanaw manggaling hidarog TV na si Liti ang laki. Dear Wish Ko Lang, sumulat po ako para magbakasakali na matulungan niyo ang aking kuya. Noon kasing 1986 ay iniwan siya ng kanyang asawa kasama ang kanilang 2 anak. Kapag dumadalaw ako sa kanya, lagi niyang sinasabi na hanapin ko raw ang kanyang mga anak. Kaya naman ako nagbakasakali na sana matulungan niyo kami kasi ito lang ang naiisip kong paraan para matulungan ang aking kuya. Isa sa mga nangarap na magkaroon ng matatag na pamilya ang tubong Davao del Norte na si Mang Leopoldo. Maayos ang mga unang taon ng pagsasama nila ng kanyang misis hanggang sa sinubok ito ng tadhana. Antong nabalitaan ko na may kinakalantari ka raw na babae. Anong kinakalantari, ha? Ano pinagsasabi mo? Sisiraan ka na ba ng bait? Oo! Sirang-sira na ulo ko! Sirang-sira dahil sa panluloko mo! Aba! Ako ba naloloko ngayon, ha? Kita mo ng pagod galing trabaho, ako ba naloloko, ha? Kung di ka makontento sa akin, pwes maghiwalay na tayo! Kala mo ikaw lang lalaki sa mundo? Maghiwalay? Oo! Eh di maghiwalay! Ha? Sasama ko yung mga anak ko! Uwi ako sa nanay ko! Ang kapal ng mukha mo, ha? May kunti silang tampuhan dahil sa kuya ko na may hinala yung misis niya na may iba siya. Ayun, umalis yung misis niya dahil doon sa hinala niya. Nay! Nay! Oh, ano nangyari? Si Leopoldo po na pinalayas kami sa bahay. Halika nga, at mo ulang ang mga bata. Pumasok na kayo. Ano nangyari sa inyo? Patitirahin mo pa yung mga anak mo dito? Yun nga ho, inay. Kailangan po may kumayod para po may makain yung mga bata. Ang awa nyo na, nay. Tulungan nyo naman ako. Hindi ko alam kung ano gagawin ko sa iyo. Ano ba yan? Hindi ko na alam kung ano gagawin ko sa iyo. Ako nga, matanda na. Bibigay mo sa akin ng 2 bata. Halika na dito! Bilis! Halika na, matulog ka dyan. Kali mo yung unan dyan. Ito, oh. Matulog ka. Yan. Tulog ka dito. At ilang gatang po ba sasaingin ko? Tignan mo nga doon kung may isang gatang pa yan. Kung hindi nakasya yung isang gatang, ilugaw mo na. Sige. Hindi daw nakapag-aral yung bata kasi dahil sa kahirapan nga. Walang permanenteng trabaho, kaya mas lalong naging mahirap ang buhay para sa kanya. Swerte na lamang daw kung meron siyang mapipitas na saging sa kanyang maliit na taniman. Magandang hapon ho, Aling Maring.
baka may mga ipapagawa po kayo sa bahay nyo. Pwede bang ako na lang gagawa para may pambili lang po akong pagkain? Ilang araw na akong hindi po kumakain Ay naku, Poldo. Napalinisan ko na nung isang araw pa yan. Hindi ko na kailangan ng serbisyo mo. Ano na bang nangyari sa'yo at nagkaganyan ka, ha? Aling Maring, hindi po ako pumunta dito para usisain ng buhay ko. Pumunta ho ako dito para humingi sa inyo ng trabaho. Ganun ba? Ang yabang mo kasi. Naku, malis ka na nga dito. Sige na, hindi ko kailangan ng serbisyo mo. Malis ka na. Mayabang ka kasi. Sadyang mapagbiro ang tadhana para kay Mang Leopoldo dahil nitong nakaraang taon, panibagong pagsubok ang dumating sa kanyang buhay. Ano? Ang angas nyo! Ano? Ha? Titingin ka ba, ha? Ha? Ano gusto mo? Away? Ha? Ano? Mahayop kayo! Pare, namatay na yata si Pito ah. Aray! 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 Huwag galamin! Huwag guglarin! Aray! Aray! Buhat ng maaksidente, sa 4 na sulok na lang ng kwartong ito namamalagi si Mang Leopoldo. Hindi na kasi kaya ng kanyang katawan na bumangon dahil nabali ang bahagi ng kanyang spinal cord at nagkaroon pa ng komplikasyon. Kaya naman ang kanyang ikalawang asawa na lang ang nagsisilbing kamay at paa niya. Dugay ko ng pangarap na makita ko sila basta kung mga anak ko. Sabi niya sa akin, gusto daw niya makasama yung anak niya. Diyan na raw titira sa Davao del Norte, Santo Tomas. Matinding awa ang nararamdaman ni Nanay Remy sa tuwing makikita ang kalagayan ng kanyang kapatid. Gustuhin man niyang dalasan ang pagdalaw dito, hindi raw niya magawa dahil hindi kakayanin ng kanyang bulsa ang bigat ng pamasahe. At sa tuwing nagkikita sila, isang bagay lang ang pinapakiusap sa kanya, ang mahanap ang mga anak ni Mang Leopoldo. Paabot lang ko noon ng tuwis ko lang. Parang magkita kami. Kaya naman naisipan ni Remy na lumiham sa aming programa upang iparating ang pangungulila ng kanyang kapatid sa dalawa nitong anak. Sa anak ko, tanamang galing Hidarog TV, nasa Liti ang laki. Dito sa Hinunganan, Southern Leyte namin natagpuan si Flor, ikalawang anak ni Mang Leopoldo. Naiyak lang ako kasi hindi ko siya nakita. Anong hitsura niya. Kung ano siya. Kahit kailan hindi ko pa siya nakita. Kahit picture na lang. Nang mamatay ang kanyang kuya, pinili ng nooy 16 na taong gulang na si Flor na umalis sa poder ng kanyang lola dahil hindi naman siya nito kayang buhayin pa. Habang ang kanyang ina, matagal na silang iniwang magkapatid ng mag-asawa uli. Siyempre, naiinggit ako sa ibang tao, may pamilya, masaya sila, may nag-alaga sa anak nila. Sa amin, wala. May lola kami pero kulang pa. Aminado si Flor na salat siya sa lahat ng aspeto ng buhay.
Dahil din sa kakapusan, kaya hindi magawang hanapin ni Flor ang sinasabing tatay niya na iniwan ng kanyang nanay nung siya'y sanggol pa lamang. Yakapin ko siya. Tapos iiyak ako sa kanya. Ngayon pa lang kami nagkita. Ganun. Tanungin ko sa kanya, ba't kayo naghihiwalay ni nanay? Ganun po. Kasi pinabayaan niyo po kami. Dito na namin iniabot ang litrato na nakuha namin mula sa pagsasaliksik na aming ginawa. Yung kapatid ko po, parang ganito itsura niya ng kuya ko. Siyempre, hindi ko naisip kung siya ba ang tatay ko. Kasi ganito din ang shape ng itsura ng kuya ko sa mukha niya. Yung kuya ko din, matangos ng ilong. Tapos, ganito din ang mukha niya. Kumpiyansa si Flor na ito na nga ang kanyang tatay na halos 25 taon din niyang hindi nakapiling. Kaya naman, isang panawagan ang nais ipahatid ni Flor para sa kanyang ama. Ay, kung nasaan ka man ngayon, sana magkikita tayo. Kung saan ka nakatira, sana puntahan mo ako dito para magkita tayo. Para malaman mo anong kalagayan ko. Para malaman ko din anong kalagayan mo ngayon. Para mayakap kita. Wish ko lang. Sa aming pagbabalik, ito na ba ang magbibigay linaw sa puwang sa kanyang pagkatao? Wish ko lang. Kinailangang bumiyahe ng mag-asawa papuntang Davao upang alamin kung tama ang impormasyong aming nakala. Si Flor, magkahalong kaba at pananabik ang nadarama. Ito na ba ang magbibigay linaw sa puwang sa kanyang pagkatao? Hindi batid ni Mang Leopoldo ang aming pakay, kaya patuloy ang kanyang panawagan. Ako si Leopoldo Flores. Ang akong edad, 54. Nanawagan ko sa kong anak sa Leyte, si Leolis. Sobrang na 20 niya, sula may magkita. May panahon na siguro nakita. May tanawa lang ko ninyo, kasi nakita ko ninyo sa TV. Ako nanawag sa inyo ha, Leolis nga. Si Papa niyo, Leopoldo Flores. O gatong anak na ko si tuwa sa Manila. Natigilan si Flor. Hindi na niya nakuhang kumpirmahin ang mga detalye. Sadyang umiral ang lukso ng dugo sa pagkakataong iyon. May sakit na yung ama mo, ano po, Lisa. Kaya ako din lang isa. Ako na lang nag-iisa. Wala na si Kuya. Madaling nagkapalagayan ng loob ang mag-ama. Binura ng mainit na yapos ni Flor ang 25 taon nilang pagkakalayo. Magkamukha po sila yung kapatid ko. Ito po picture niya po. Liwat ka sa kuwa itong laki. Naman si Kuya Leo. Wala na po siya. Kaya makuglitrata sa mga ganda dito sa mga siyempre masakit po kayo. Huwag manggang ko magtuwa nga patay na siya. 21 Ito magkamabuhi pa. Pangarap ko talagang makita ko yung tatay ko. Kasi lumaki kami ng tatay.
Ang tanong ko lang, ba't sila naghiwalay? Siguro pag hindi pa sila naghiwalay, buhay pa yung kuya ko. Siguro ko nalalagaan pa rin siya. Ipinabatid na rin namin sa kanila ang taong humiling na sila'y magkasama muli. Sa GMA po, hinatid ko talaga doon sa opisina ng GMA Center po. Masaya po, pero kulang pa rin, sir, kasi nawala talaga yung isang kapatid niya. Hindi namin yung nakita, matagal na po. Nagpasalamat po ako kasi pag hindi siya nagsumulat ng padala ng GMA, hindi kami nagkikita ngayon. Ito na siguro ang paraan para nagkikita kami. Huli na, yung isa wala na. At para mas maging memorable ang pagkikita nila Flor at Mang Leopoldo, isang salo-salo ang aming inihanda. Hindi matutumbasan ng anumang bagay sa mundo ang sayang hatid kapag buo ang pamilya. Paghiwalayin man ang tadhana, panahon man ang bilangin. Kapag ang may likha na ang kumilos, muling magtatagpo ang landas ng mga taong sinubok. Kahit tapos na po ang Valentine's Day, patuloy nating buksan ang ating mga puso sa pagmamahal at sa pangarap. Dahil hanggat ikaw ay may pangarap, may pag-asa. At hanggang may pag-asa, may tunay na ligaya. Kung may hiling po kayo para sa inyong sarili o sa mahal sa buhay, sulatan niyo po kami sa GMA Network at sa Corner Timog Avenue, Quezon City. Maaari rin niyong iparating ang inyong kahilingan, kwento at komento sa aming official page sa Facebook at sa Twitter at Wish Ko Lang GMA. At hanggang sa susunod na Sabado po, ako po yung kapuso, Vicky Morales. At ito po ang Wish Ko Lang.